Hindi nakadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa anibersaryo ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kung saan siya dapat ang pangunahing tandangal. Ito na po ang ikatlong sunod na araw na hindi nakita sa publiko ang Pangulo. Pero tinitiyak ng kanyang gabinete na maayos ang kanyang lagay. Yan ang ating pag-uusapan kasama po ang aming senior political correspondent na si Mean Los Baños. Good morning. Good morning. So where's the president? Ito nga, no? Ikatlong araw na walang public appearance si Pangulong Duterte simula noong Independence Day, di ba? Correct. Celebration ng Lunes hanggang dito nga sa event ng PDEA kahapon. Ano ang paliwanag ng mga malalapit na tao sa Pangulo? Nung Monday, hindi raw siya nagising ng maaga. Dahil nga pagod na pagod, he's on top of the situation in naman. Marawi, syempre, diba? So, kaya si Vice President Robredo yung nag-lead ng ceremonies And DFA Secretary. Correct, nung Luneta. And then, sa isang interview, sabi ni Secretary Alan Peter Cayetano, masama pakiramdam. Kaya rin medyo na-stir yung media na parang, oh, may sakit ba? And then sabi sa official statement ng palasyo, he's in perfect health. Puyat lang. Pero siguro, Cheryl, kaya rin mapapag-usapan at napapansin dahil we're used to his presence every day, yung mga press con niya. At yung anniversary ng PDEA, Malaking na bagay yun. advocacy niya ang anti-drug war, wala siya. Ang nag-proxy sa kanya, si Secretary Aguirre. So, I think meron tayong isang soundbite niya. Actually, there's nothing wrong with the president. Kasi talagang for the last 22 days, kitang-kita mo naman yung schedule ni president. The president is in excellent health, and this is just more of parang exhaustion niya, and this would be more or less parang rejuvenating para yung rest niya. So, pagod. Napagod talaga yung Pangulo. Na Tindi. kahit naman sinong tao. Kahit sino. At nakita naman natin yon. In fairness with the President, magmula nung siya'y naupo, abay, halos sa araw-araw yata natin, o hindi ko matatandaan na wala tayong araw na hindi natin siya nakita at hindi siya naging bahagi ng balita. Even di on ba? a weekend. Oo. Kasi bago pa yung Marawi, in-out siya, di ba? Every Thursday, uwi siyang Davao. At ang So, the press flight. con niya, mga madaling araw pa. So Yes. baka naman talagang exhausted na. No, kailangan ng pagpapahinga at pinagalitan na ng doktor na magpahinga ka po, Mr. President. Correct. So pagbigyan muna natin kung yun talaga. Ang mahalaga dito ay maging transparent. Yes. 'Di ba? At yung sinasabi nga ay sana iisa din yung sinasabi nung kanyang mga gabinete or yung mga malalapit sa kanya para hindi lalong nagsuspeculate. Correct. Walang suspicion, di ba? Kasi hindi mo naman masisi na magtanong tayo kasi Pangulo yan, di ba? Dapat, syempre, used to, nakikita natin siya everyday. So magtatanong ka, tataas yung radar mo, nasan siya, di ba? Ay, yun nga po, mga kapatid, pinag-usapan natin na sanay talaga tayo nakikita everyday ang Pangulo. Parang sinasabi natin, nami-miss na natin ang Pangulo. Yes. Nakaka-miss din ano. Pero may impormasyon na ba tayo sa mga aktibidad ng Pangulo sa mga susunod na araw? Kailan natin siya, may nagsabi na ba na, sa ganitong araw, makikita na natin siya muli o haharap na siya muli sa publiko? Ito nga, no official word kung kansilado yung activities niya for the whole week. So in the next days to come, mukhang walang pinakita na for coverage na activity niya at mukhang hindi yata magpapakita sa media hanggang Sunday. Mukhang, unless magbago yung kanyang sked. So medyo clear yung kanyang sked since Monday until today mukhang wala. And the days to come, I guess within this week. So, syempre, nagtanong tayo sa ilang mambabatas, is there something we should worry about? Bakit hindi nakikita ang Pangulo? Bakit yung mga aktibidades na dapat nandun siya? Wala siya. In the defense naman, to the defense naman yung iba. For example, Senator J.V. Ejercito, sabi niya, he's waiting for update from the palace, pero this is no time to speculate. Sabi niya, let's speculate on anything. Sabi naman ni Senator Lacson, 72 years old na yung mama. At sa tindi ng pinagdadaanan niyang krisis, we can't expect him to be in perfect shape always. So may ganong idea. Si Senator Kiko Pangilinan, bagamat kritiko, sabi rin niya, deserve naman ni Pangulo na kung gusto niya magpahinga talaga siya. Even in the midst of Marawi crisis, diba? Nandiyan naman yung mga tao niya. Si Senator Villar, kaalyado, kaibigan ng Pangulo. Sabi niya, kilala niya. Tingin niya, sabi niya, hindi lang to basta nagpapahinga. Tingin niya, he's withdrawing himself from the public to concentrate on the Marawi problem. Sabi niya, talagang gusto niya tong tutukan kasi parang hindi nakakatulong na mayat-maya yung interviews niya.
Yun. At kung pagbabasihan natin yung mga galaw, behavior, pag-uugali ni Pangulo, siya yung hindi bibitaw na lang eh. Siguro kahit na sinisipon, inuubo yan talagang non-stop ang update sa kanya sa Marawi. Lalo na nakikita natin yung pagpapahalaga niya sa ating militar. Very unconventional nga, di ba? Ito lang, may isang interview tayo kay Senator Cynthia Villar. Pero sabi ng Malacanang, parang we will have this personal time daw po until Sunday. I think gusto niya ma-solve yung Marawi. I think doon siya nagpo-focus. Ayaw niya lang sabihin. Hindi po. I think it's a challenge for him yung Marawi. Ma'am, hindi dahil sa may sakit siya. Tatanungin ko nasaan. Challenge daw sa Pangulo yung Marawi. Kala ko pag-usapan natin yung Andy Anli Rice. Rice. Bago yon yung interview ng Anli Rice actually. Tsaka sa ibang araw natin pag-usapan yung Andy Rice. Kinukuha rin po natin si Senator Villar on that dahil medyo talagang nag-react din po ang mga netizens dyan sa Andy Rice na yan. Balikan natin itong si Pangulo. Isa-isahin lang natin dahil nga, aminado, may edad na kahit sa kanya nanggagaling yan. Ano? He's 72. Hindi ito yung unang beses na talagang nabusisi yung kanyang kalusugan. Ano? Pero naging honest naman siya. Oo. Na may iniinda siyang sakit. Correct. At alala ko, March, itong March Condition. yung naging parang usap-usapan yung nakakita ng oxygen concentrator doon sa isang picture niya kasama yung kanyang Yes, mga apo. oo. So syempre parang, may sakit ba siya? Gano'ng katindi yung sakit niya? Nainamin naman niya na gumagamit siya ng oxygen concentrator for pag natutulog kasi parang nawawalan daw siya ng oxygen eh. Pangalawa, araw-araw siya may migraine. Di ba? Kaya nga late na siya nagigising. May acid reflux din ng Pangulo or yung GERD. And yung Buerger's disease kasi smoker siya. Yes, So oo. may problema siya sa kanya. I think sakit ng ugat. So honest naman talaga siya dun sa kanya mga pinagdadaan ng sakit. Lalo each time na sinusumpong siya. So kung pagbabasihan natin yung mga nakuha nating mga sagot mula dun sa malalapit sa kanya, masasabi ba natin na wala naman dapat ipag-alala ang publiko? Nagkwento rin sa atin Senator Cheese Escudero, malapit din sa kanya. Nagkita lang daw sila last week. Sabi ni Senator Cheese, in light mood, malakas, mukhang wala namang sakit. Pero kung gusto magpahinga, why not? Pero sabi niya, pag dumating yung panahon, just in case, hindi natin wini-wish, kunyari lang may pinagdadaanan na masamang kondisyon yung Pangulo. Sabi ni Senator Escudero, nasa batas yan, nasa konstitusyon yan. Sabi niya, in case of serious illness of the President, the public should know. Tapos sabi ni Senate President Coco Pimentel, sa kanya simple lang, kung may sakit ang Pangulo, dapat sabihin ng Executive Secretary sa publiko. If wala at nagpapahinga, hindi kailangan i-announce. Pabayaan lang siya. Oo, wala tayong naririnig. Wala, so far. Sa hindi pagdalo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa anibersaryo ng PDEA kanina, muling kinwestiyon ang lagay ng kanyang kalusugan. Pero tingin ng ilang senador, walang dapat ipag-alala. Karapatan daw ng Pangulo ang magpahinga. Umaaksyon si Ryan Ang. Si Pangulong Rodrigo Duterte sana ang guest of honor at main speaker sa ika-15 anibersaryo ng Philippine Drug Enforcement Agency. Pero hindi siya nakadalo. Sa halip, si Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang kumatawan sa kanya. Ito na ang ikatlong araw na hindi nagpapakita sa publiko ang Pangulo. Sa kabila nito, iginit ni Secretary Aguirre na maayos daw ang lagay ng kanyang kalusugan. There is nothing wrong. The President is in excellent health. And this is just more of parang exhaustion niya. And this would be more or less parang rejuvenating para yung rest niya. But nothing is wrong with the President. Pero si Senator Kiko Pangilinan, hindi nababahala sa hindi pagkapakita ng Pangulo. Karapatan raw nito na magpahinga, lalo na sa kanyang edad. Di nalalayo rito ang pananaw ni Senador Ping Lacson. Maging ang ibang Pangulo naman daw ay nagpapahinga rin ng ilang araw. Kaya't di raw ito dapat palakihin pa. Si Senador Chis Escudero naman, nakita pa raw ang Pangulo noong nakarang linggo. Sa tingin niya maayos naman daw ang lagay nito at kinailangan lang ng pribadong oras para sa kanyang sarili. Para naman kay Senador J.V. Ayers ito, hindi ngayon ang panahon para mag-isip ng kung ano-ano kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Duterte. Hindi raw ito nakakatulong, lalo't maraming hinaharap na problema ang bansa. Naniniwala raw siya na kung talaga may problema sa kalusugan ng Pangulo, ay magiging transparent ito sa publiko. Si Senate President Coco Pimentel naman, naniniwala hindi niya dapat maglabas ng anunsyo ang Malacanang na nagpapahinga ang Pangulo kung tunay na maayos ang pakiramdam nito. Pero kung may karamdaman ito, tungkulin daw ng Executive Secretary na ipaalam ito sa publiko. Kumbinsido naman si Senadora Cynthia Villar
na walang sakit ang Pangulo. Biro pa ng senadora, kung nais ng media, ay personal nang tatanungin ng Pangulo kung nasaan ito. Sa tingin niya ay naging malaking hamon sa presidente ang gulo sa Marawi, kaya't doon nakasentro ngayon ang kanyang atensyon. Ma'am, hindi dahil sa may sakit siya o Hindi siguro. temporary. Tatanungin ko nasaan. I think gusto niya ma-solve yung Marawi. I think doon siya nagpo-focus. Ayaw niya lang sabihin. Hindi po. I think it's a challenge for him yung Marawi. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5.